Good morning mga kapatid dyan sa KYMC, and ngayong araw ipinagpauna ko na sa inyo na ipa-distribute yung ating bread and wine kasabay ng pag-awit ng banal na hapunan ng Panginoon para hindi na mapasama sa haba nitong video na ito. And ngayong araw kung hawak na ninyo yung inyong mga tinapay, maaari nyo itong tignan. Maaring magkaroon dyan ng katahimikan, maaring magkaroon dyan ng kapayapaan, mawala yung inyong mga kabalahan sa mga bagay na inyong ginagawa, matigil muna yung ilan sa kanilang paggawa, and i-observe muna natin itong Holy Communion. I-observe ninyo yung inyong tinapay na hawak-hawak ngayon. And tignan nyo yung mabuti. Diyan sa tinapay na yan, nais ko makita ninyo yung dalawang bagay lang. Yung ating Panginoong Jesucristo na representation ng katawan na ito. And pangalawa, yung ating sarili. Hindi yung katabi mo. Hindi mo titingnan yung katabi mo. Hindi mo iisipin yung katabi mo. Ang titingnan mo yung iyong sarili dahil ito yung kabuluhan ng tinapay na ito na ating pinagsasalo-saluhan araw-araw. So tingnan mo yung ating Panginoong Hesus and tingnan mo yung iyong sarili sa tinapay na ito. And tanungin mo yung sarili. Tanungin mo yung Panginoon na representation ng tinapay na ito, yung ating Panginoong Hesus. Lord, ano kayang gagawin ko sa tinapay na ito? Lord, what am I gonna do with this bread? Ang tinutukoy ko, ano kayang gagawin ko, Lord, sa katawan na ito? Ito yung katawan ko di ba? This is the representation of me being part of the body. Being part of the body of Christ. This is me. Ito ako, Panginoon. At pag tinignan mo yung katawan na ito, makikita mo yung iyong buhay. Yung iyong mga ginagawa sa araw-araw. Hindi yung katabi mo, Sabi ko nga, hindi mo titignan yung ibang tao. Ang titignan mo yung sarili mo. Yung iyong mga ginagawa sa araw-araw, yung iyong mga kamalian, yung iyong mga kasalanan, yung mga bagay na walang kabuluhan na ating pinagkakaabalahan. Mga bagay na hinahandog natin yung ating buhay, samantalang ito tayo, bahagi ng katawan na to, bahagi ng katawan ng Panginoong Hesus. And tinanong na ba natin yung Panginoon, Lord, ano kayang gagawin ko sa katawan na ito? Na makasalanan, maraming nagagawang mali, maraming pagkukulang. And then, naalala natin yung Panginoon. Alala natin yung ginawa niya para sa atin to represent this body on the cross. Ibig sabihin, napatawad tayo sa ating mga kasalanan, napalaya tayo. And ngayon naman, gusto kong tingnan ninyo yung sa kabila ninyong kamay, yung wine, yung ating inumin. Ito yung dugo na naglinis sa katawan na tinitingnan din natin ngayon, na nire-represent natin, which is the body of Christ. Bahagi tayo ng katawan ni Kristo. Hindi lang natin inaalala si Jesus sa pamamagitan, naalala din natin yung ating mga sarili na niligtas niya. Kaya tayo naging bahagi nito. Ito yung ubas, yung dugo na bumuhos para luminis itong katawan na to. We are forgiven. Napatawad ka na, napalaya ka na kahit gaano pang karaming kaabalahan or kamalian yung nagawa mo sa linggong ito, you are cleansed. Nilinis ka ng Panginoon, pinatawad ka niya, pinalaya ka niya. And now, what will happen to this bread? Anong nangyari sa tinapay na ito, di ba? We'll show it dun sa iyong katabi. Pakita mo yung tinapay mo sa katabing ito. Sa katabi mo. Sabihin mo sa kanya, ito yung katawan ko. This is me. As part of the body of Christ. Parte tayo ng iisang katawan, nilinis, pinatawad, and anong gagawin natin dito sa katawan na ito? Diba?
This is me. This is the body of Christ in me. Part of the body of Christ in me. And we need to accept each other as part of the body of Christ. Pinalaya din ako, pinatawad din ako ng Panginoon. And now, gaya ng tanong ko kanina, Lord, anong gagawin ko sa katawan na ito? So kagaya nga ng mga tao na pinatawad ng Panginoon, wala na tayong ibang naisin kundi paglingkuran yung Panginoon. Gamitin yung katawan na ito sa paglilingkod. No. Hindi dahil para magkaroon tayo ng self-gain sa mga paglilingkod natin. Hindi dahil obligado tayong gawin ito na gagawa lang natin to out from obligation. But because you have been freed, di ba? Pinalaya ka, pinatawad ka, nakaranas ka ng pagpapatawad, and all you want to do is serve the Lord Jesus Christ. Paglingkuran yung Panginoon. And paano ninyo mapaglilingkuran yung Panginoon? Ulit, pakita mo ito sa katabi mo. Sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa isa't isa. Sa paglilingkod natin sa isa't isa. Kaya nga sabi ko kanina, pakita mo yan sa katabi mo. If we serve each other, we serve the Lord. Pinaglilingkuran natin yung Panginoon. Not out from pagyayabang, not out from pagpapakita ng talento, not out from pagpapakilala ng sarili, not out from obligation na nare-required lang tayo, but because naranasan mo di ba? Naranasan mo na pinalaya ka, na-bless ka, pinatawad ka, and then yung gusto mo na lang mangyari, paglingkuran yung nagpatawad sa'yo, yung nagpalaya sa'yo. It doesn't matter what any circumstances na meron kang pinagdadaanan or any kasalanan na pinagdadaanan mo or any mga kamalian na nararanasan, nagagawa mo. Ang sa'yo lang, magamit mo yung katawan na ito na iyong nagkabahagi ka, nakakainin mo ngayong araw na ito. Magamit mo yung katawan na ito upang paglingkuran yung naghandog nito bilang pag-alala sa Kanya. Nakukuha ninyo. This is your body. This is we as part of the body of Christ. You need to accept yung katawan, yung iba pang bahagi ng katawan na bahagi nito. Kaya nga sabi ng Panginoon sa aklat ng 1 Corinthians sabi ni Paul sa aklat ng 1 Corinthians chapter 11 verse 20, sabi niya, kaya't sa inyong pagtitipon-tipon, hindi na banal na hapunan ng Panginoon ang kinakain ninyo. Anong nililinaw ni Apostol Paul dito? Sabi niya sa verse 2, sapagkat ang bawat isa sa inyo ay nagmamadali sa pagkain ng kanyang baong pagkain. Kaya't nagugutom ang iba na may nalalasing. Wala yung kinaiba pa, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon ng tapat. Marami sa atin, sabi ko kanina, this body is symbolizing how we will serve or giving us the heart to serve the Lord. Hindi yung ating sarili. Diba? Marami sa atin yung maaaring makipaghagi ng pagkain na ito, ngunit hindi kumakain ng totoong banal na hapunan. Sabi niya dito, sapagkat ang bawat isa ay nagmamadali sa pagkain ng kanyang baong pagkain. In the same way, marami sa kanila yung gustong makinabang na mga bagay na kanilang ipinaglilingkod. Nakakuha ninyo. Kagaya ng pagkain na pinrepare nila para sa Panginoon, pero sila lang din yung nais makinabang nun. In the same way, kung naglilingkod tayo sa Panginoon, sabi ko kanina, this body is giving us the heart to serve the Lord. But if that servitude, yung paglilingkod na yon, is only for us to benefit, i-harvest yon. Maybe for the glory,
or pagtataas ng sarili, pagpapakilala ng sarili. It's not about humility. It's not about serving each other. It's not, hindi siya kaya sabi ko, kaya nga hina-highlight ko kanina yung importansya ng heart. This is meant to serve. The heart is for you to serve. Pasensya na kayo kung napapahaba ito, but this is important. Wala nang ibang pagkakataon to say things, to discuss things about this. We can make a whole big preaching about it, but you will just forget it. Most of the time, some things are easy to forget kapag lumilipas yung panahon. So yun nga, kapag ka nararamdaman mo na niligtas ka ng Panginoon, pinatawad ka, pinalaya ka, all you want to do is to serve the Lord. And that servitude is for the Lord, not for ourselves. Hindi kagaya nga nila dito, sabi ni Paul, hindi ninyo kinakain ang banal na hapunan ng Panginoon. Iba ang kinakain ninyo. Nagmamadali sila sa pagkain ng mga pagkain kanilang inihanda. Nagmamadali sa pakinabang doon sa mga paglilingkod na ating pinaglilingkod maybe sa Panginoon or maybe sa bawat isa. That's not true servitude. Hindi yun yung pagiging totoong servant. And ngayon, inaalala natin ito, yung pagiging bahagi ng katawan na ito, pagiging bahagi ng inumin na to, bilang pag-alala sa paglilingkod natin sa Panginoon. Bilang pag-alala sa pagpapalaya niya sa atin, sa pagpapatawad niya sa atin, at sa paglilingkod natin sa bawat isa na walang iniisip na kahit anumang bagay na makakahadlang upang makapaglingkod tayo. Hindi yung ugali ng iyong kapatid, hindi yung pagkatao niya, hindi yung mga problema na walang kabuluhan, hindi naman nakakapagpigil sa iyong paglilingkod. Kailangan nating maging malaya. Saan? Sa mga bagay na bumibihag sa atin, lalong-lalo na sa mga kasalanan na ating ginagawa, na minsan nagiging dahilan para maging makasarili yung ating mga puso. Na imbes na paglingkuran natin yung Panginoon, nawawalan tayo ng tiyaga o ganang maglingkod. Bunga ng ating mga kapagalan sa mga bagay na walang kabuluhan. Pero yung mga tao na tunay na naglilingkod sa Panginoon, na nakaranas ng pagpapalaya at paulit-ulit, araw-araw, oras-oras na pagpapatawad mula sa Kanya, nakakalaya sila. Ang nais na lang ng kanilang puso ay paglingkuran yung Panginoon sa kahit ano pang sitwasyon and walang bagay para sa kanila. Walang bagay na kahit it doesn't matter kung may balik yun sa kanila. Ang importante sa kanila, maibigay nila yung kanilang maipaglilingkod sa Panginoon. They don't think of anything that will cause them not to serve the Lord. They are always, mainit sa salita ng Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon. Mainit lagi silang magmahal sa kanilang mga kapatid, magkaroon ng compassion sa kanilang mga kapatid, mas isipin yung iba kaysa sa sarili nila. These are all the product of a person that is forgiven, that is set free by our Lord Jesus Christ, and they serve the Lord with that heart, not with anything, not out from any obligation or self-gain, self-interest. It doesn't matter what will happen to them and what they will feel. The most important thing para sa kanila is to serve the Lord. Sabi sa 1 Corinthians, itaas ninyo yung mga tinapay, ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon, sabi ni Paul, at binigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Ito'y kanyang pinagpira-piraso at nagpasalamat. At sinabi, ito ang aking katawan, sabi ng ating Panginoong Hesus, ito ang aking katawan na inihahandog ko para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Mga kapatid, manalangin tayo. Maraming salamat po, Panginoon, sa tinapay na ito na paulit-ulit na nagpapaalala sa amin sa iyong pagpapalaya sa amin at pagbabahagi sa amin
bilang bahagi ng katawang ito, Panginoon, pagsama sa amin, Panginoon, at pagpapatawad sa amin, Panginoon, upang ikaw ay aming mapaglingkuran at mapasalamatan, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa. Ikaw ang maitaas, Panginoon. Maraming salamat. Sabay-sabay natin itong kainin. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinuman ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom ng kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus hanggang sa kanyang muling pagparito." Manalangin tayo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kopang ito na naging bagong tipan sa aming buhay, Panginoon. Bagong tipan na nagtuturo sa amin na higit ka naming mahalin higit sa kahit anong bagay, Panginoon, dito sa mundo. At mahalin namin yung isa't isa. Simbolo ito, Panginoon, ng bagong tipan sa inyo at sa aming mga kapatid upang kami magmahalan, na nagpapaalala sa amin na itong dugong ito, Panginoon, ay dugo ng aming mga pagkakasundo-sundo, Panginoon, at pagkakaisa. At iniinom namin ito, Panginoon, bilang pag-alala sa iyo hanggang sa iyong muling pagbabalik. Maraming salamat, Lord, itong aming dalangin in Jesus' name. Amen. Sabi-sabi nating inumin. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa linggong ito, Panginoon, at sa pagsasalo-salo nitong tinapay at ng inumin. Nawa, Panginoon, na linisin mo, Panginoon, ang kasalanan ng bawat isa. Hipuin mo, Panginoon, ang puso, ang aming mga puso na puno ng katigasan, Panginoon. Palambutin mo ito, Panginoon, at isuko namin lahat sa iyo, Panginoon, lahat ng bagay na aming iniisip. Lahat ng mga alalahanin, Panginoon, lahat ng pagod namin sa buhay, mga kasalanan na aming nagagawa, Panginoon, na sa gayon, Ama, maranasan namin ang pagpapalaya mo. Maranasan namin ang pagpapatawad mo. Maranasan namin, Panginoon, ang walang hanggan mong pag-ibig na bumubuhos sa lahat, Panginoon, na nagtuturo, naggagabay sa amin upang kami maglingkod sa iyo, Panginoon, at maglingkod sa bawat isa na walang hinahangad na kapalit, Panginoon. Lord, maraming salamat dahil nililinis mo at pinapalambot ng lubusan ng aming mga puso, Panginoon, na pinapatigas ng sanlibutan ito. Na magamit ito, Panginoon, upang kami pa'y magmahalan at mag-ibigan bilang simbolo na kami yung mga alagad at mga tunay na naglilingkod sa iyo. Maraming salamat, Ama, sa gawaing ito. Ikaw lang nawa ang naitaas at napapurihan ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. So maraming salamat, mga kapatid, and God bless sa inyong lahat. Nawa na pagpala kayo sa ating Holy Communion na inundog natin sa Panginoong Hesus ngayong araw nito. God bless everyone and glory to God.